Si Jinwoo ba ang tunay na Shadow Monarch? At ang Architect, niloko nga ba siya mula pa sa simula? Yan ang malalaman natin sa episode natin ngayon. Nagsalita ang Architect. Ang sagot, nasa loob mo. Napatigil si Jinwoo at napasabi na, sa loob ko? At muling nagsalita ang Architect na, bibigyan kita ng pagpipilian. Ang datos na nakaimbak sa iyong alaala ay maaari mo lang kunin. Tatanggapin mo ba? Napabulong si Jinwoo na, ang datos na nakaimbak sa alaala ko? At pagkatapos ng ilang sandali sumagot siya na, oo, tinatanggap ko. At nagsalita ang system. Data was retrieved successfully. At kasabay nito, isang matinding liwanag ang biglang sumabog sa paligid. At sa isang iglap, lumipat ang eksena sa isang alaala na nakaimbak sa kanyang memorya. Para bang nanonood si Jinwoo ng mga pangyayaring naganap noon. At napasabi siya na, ang dami, napakaraming halimaw ang nagtipon dito. At ipinakita ang iba't ibang uri ng halimaw. Napatingin si Jinwoo sa kanilang lahat at napasabi na, anong tinitignan nila? At biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kulay lilang kalangitan at hindi mabilang na mga halimaw ang nasa ilalim nito. At sa kanyang isipan, napasabi siya na, hindi ba ito ang Earth? Makikita roon ang mga nilalang nakahawig ng Ice Elves, High Orcs, Goblins at mga higante. At sa isip ni Jinwoo napasabi pa siya na, kung ang lahat ng mga halimaw na ito ay sabay-sabay na lumabas mula sa isang gate, walang laban ang sangkatauhan. Ganun pa man, ang kanilang kaharap ay hindi mga tao. At pagkabiyak ng gate, tuluyang may lumabas na mga kakaibang nilalang. Napakarami nila at malinaw na isang napakalaking digmaan ang magsisimula. Nagkaisa ang mga halimaw, pinagsama nila ang kanilang mga lakas upang labanan ang mga pilak na sundalo. Nagbanggaan ang mga sandata, nabasag ang mga baluti. Ang tunog ng labanan ay nakakabingi. Ang sigaw ng tagumpay ay unti-unting napalitan ng mga hiyaw at daing ng mga sugatan. Ang lupa ay kumulay ng pula at malinaw. Malalakas ang mga pilak na sundalo nang tila hindi na maiiwasan ang ganap na paglipol sa mga halimaw. Ang sumusulong at walang halos pumipigil na mga pilak na sundalo ay biglang tumigil isa-isa. Pagkatapos, may isang tinig na umalingaw-ngaw. Arise! Nagulat si Jinwoo at sa kanyang isipan napasabi siya na, Monarch's Territory at Shadow Extraction. Ibig sabihin siya ang Shadow Monarch. Ipinakita ang Shadow Monarch at ipinahayag na ang walang kamatayang hukbo. Ang sakripisyo ng mga halimaw ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang kanilang dugo ay nagdilim upang lumikha ng bagong kapangyarihan. Sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, napakaraming bilang, hindi ko man lang ito maikumpara sa akin. At mula sa bingit ng kamatayan, muling gumapang ang mga halimaw at sumugod patungo sa mga pilak na sundalo. Nagbanggaan ang mga pilak na hukbo at ang mga itim na hukbo. Sa gitna ng larangan, umalingaw-ngaw ang mga sigaw at isang watawat ang itinaas sa gitna ng digmaan. Ang dapat sana'y isang panig lamang na masaker ay tuluyang naging isang ganap na digmaan. At ang pagbitaw ng isang individual, ang ganap na nagpabago sa daloy ng laban. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Shadow Army ng Shadow Monarch at ng Silver Soldiers. Naisip ni Jinwoo na Ruler's Authority. Nagpatuloy ang mga Shadow Soldiers sa walang katapusang siklo ng pagkawasak at muling pagkabuhay hanggang sa tuluyan nilang malunod sa bilang ang kanilang kalaban. Saan man magtungo ang Monarchs, isang bakas ng ganap na pagkawasak ang naiiwan sa kanyang dinadaanan. At nakita ni Jinwoo kung paano ang mga halimaw ay nagiging bahagi ng Shadow Soldiers. Lumipat ang eksena kina Hunter Choi Jong-in, Cha Hae-in at Chi Fu-jin-chul. Nakatayo sila sa harap ng isang napakalaking pinto ng double dungeon. Napasabi sila na, sigurado ba kayo dito? At nagsalita si Hunter Choi Jong-in, grabe ang magic power na ito. Sinabi mo bang nandito si Hunter Song Jinwoo? At sumagot si Chi Fu-jin-chul na,
Oo, sigurado ako. Sa isip ni Chahay napasabi siya na ang kapangyarihang ito, hindi ito kay Hunter Song Jinwoo. Kung ganun, kanino ito? Tumingin siya sa pintuan ng Double Dungeon at sinabi niya na, Double Dungeon, malalaman ko ngayon kung totoo ang kumakalat na balita o hindi. May utang din akong dapat bayaran kay Hunter Song Jinwoo. Sa isip naman ni Chipu Jinchul, sinabi ni Hunter Song Jinwoo na hindi siya ang nag-clear ng Double Dungeon noon. Kung ganun, bakit siya bumalik dito? Hindi niya pwedeng sabihin nagkataon lang ulit ito. At sa huli, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at pumasok sila sa loob ng Double Dungeon. At pagpasok nila sa loob, nagulat sila sa kanilang nakita. Napasabi si Choi Jong-in na, ano to? Anong klaseng lugar to? At napasabi naman si Chipu Jinchul na, totoo nga, nandito talaga. Ang mga batong estatwa, nandito talaga. At biglang may boses na umalingaw-ngaw. Nagsalita ang architect. Ano ito? Hindi ko matanda ang nag-imbita ako ng mga tao ha. Isa na naman panlabas na pangingialam. At nagkatinginan ang mga hunter at napasabi sila na nagsasalita ang halimaw. Hindi lang ako nakarinig, di ba? At sumagot ang isa na naiintindihan ng halimaw ang wika ng tao. At muling nagsalita ang architect. Tumahimik kayo! Magigising ninyo ang hari! Napatingin silang lahat at napasabi na, Hari? At doon nila nakita si Song Jinwoo, nakatayo sa gitna ng silid, tahimik, hindi gumagalaw, parang wala sa sarili. At napasabi ang isang hunter na, Hunter Song Jinwoo, anong ginagawa niya ron? Ngunit sa isang iglap, bigla silang inatake ng architect. Isang atake lamang, 3 hunter agad ang biglang nasugatan ng malubha. Nayanig ang lahat sa gulat at muling nagsalita ang architect. Malalakas na tao, magiging magandang alay kayo para sa hari. At lumipat ang eksena kay Song Jinwoo. Nakikita niya ang mga alaala ng digmaan sa pagitan ng mga monarchs, ng mga rulers at ng mga halimaw. At sa kanyang isipan, nabanggit ang mga pangalan, Ricardo, Peitos, Rokan, Ingres, at ang Radis clan kung saan kabilang si Esil. Ipinakita ang Beast Monarch, ang higanting asong lobo na namumuno sa mga halimaw. Kasama rin doon si Baran, ang Monarch of White Flames, at sa kanilang harapan ang Shadow Monarch kasama ang kanyang Shadow Army. At muling lumipat ang eksena sa loob ng dungeon. Ipinakita ang mga sugatang hunter na tinamaan ng pag-atake ng architect. Agad na nag-utos si Choi Jong-in, heal mo siya, bilisan mo! Ipunin nyo ang lahat ng lakas ninyo. Ilipat nyo ang mga sugatan sa likod. At sumagot ang isang healer, nag-heal na kami, kumapit lang kayo. At biglang sumigaw ang isa sa mga hunter, papalapit na ang mga kalaban. At nagsalita ang architect na, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na masaksihan ang maluwalhating pagsilang ng hari. Mangyayari lang yan kapag nawasak ang lahat ng aking mga puppet. Kung may matitira pa sa inyong buhay hanggang doon. At sa sandaling iyon, naglabas ng laser beam ang higanting statwa. At sumigaw si Choi Jong-in na, umilag kayong lahat. At kasabay nito, umatake siya at sinabi na, wasakin niyo ang mga estatwa habang abala ito. At sumugod si Chipu Jinchul. Inatake niya ang isang estatwa. Ngunit nagulat siya at napasabi na, mas malakas ito kaysa sa inaasahan ko. At kasabay nito, malakas na umatake si Choi Jong-in sa parehong estatwa. Sumabog ito at sinabi ni Choi Jong-in na, mga buwisit na ito, hindi normal ang physical resistance nila. Lahat kayo mag-ingat. Ngunit nagulat siya at napasabi sa kanya isipan na, hindi sapat yung ganong kalakas na kapangyarihan. May magic resistance din ba ito? At sumigaw ang isang hunter na, Vice Guildmaster, hindi gumagana ang taunt ability ko. At sumagot si Chahay-en na, hindi rin sila naapektuhan ng psychokinesis ko. Sa isip ni Choi Jong-in, buwisit, wala na ba talagang ibang paraan? At napalingon siya kay Song Jinwoo. At napasabi siya sa kanyang isipan na, kung umabot na sa ganito, kailangan na natin siyang gisingin. Hunter Song Jinwoo, nasa ilalim ba siya ng spell? Hindi ko alam kung ano talagang nangyari.
Pero ito lang talagang tanging paraan na naisip ko para magising siya ngayon. Agad siyang umatake at nagpakawala ng isang fireball patungo kay Song Jinwoo. Ngunit bago pa man ito tumama, hinarang ito ng inganting statwa. At kasabay nito, mabilis na sumugod ang architect kay Choi Jong-in. At sumigaw ito na, "Ikaw dyan! Sinubukan mong gambalain ang pagtulog ng hari!" At natigilan si Choi Jong-in. Ngunit mabilis na kumilos ang ibang hunters at sinalag ang atake ng architect. Kasabay nito, sumigaw si Chief Woo Jin-chul, "Hunter Chae-en! Ikaw nang bahala dito! Gisingin mo si Hunter Song Jinwoo!" Sumagot si Cha Hae-en na, "Oo!" At agad siyang kumilos. Mabilis na tumakbo papunta kay Song Jinwoo. At lumipat ang eksena pabalik kay Jinwoo. Nasa loob pa rin siya ng mga alaala ng digmaan. Nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan ng Shadow Army at ng mga halimaw. Napasabi si Jinwoo na patuloy silang nabubuhay muli kahit pira-piraso na ang kanilang mga katawan. Kung ako ito sa kasalukuyan kong lakas, malamang pinatay na ako ng ganong klaseng magic. Ramdam ko kung gaano kalawak ang kapangyarihang ito. Ipinakita ang Demon Clan at ang mga halimaw na lumitaw mula sa dalawang gate. Walang pag-aatubili nilang pinatay ang mga Shadow Soldiers. At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na kung ang digmaang ito ay sa pagitan ng mga halimaw at ng Silver Soldiers, wala naman dahilan para maglaban ng mga halimaw mismo. Ibig sabihin, hindi kakampi ng mga halimaw ang Shadow Army. Kung hindi ganon, ito ay isang panloob na digmaan. Ipinakita, bumagsak si Baran at nagsalita ang Shadow Monarchs na natapos na sana natin ang digmaan ngayon. Bakit mo piniling pagtaksilan ako? Ngumisi si Baran at sinabi na, "Sayang, ako ang kayang tumapos sa'yo." At muling nagtanong ang Shadow Monarchs na, "Tinatanong kita bakit?" Ngunit tumawa lamang si Baran. Dinampot ng Shadow Monarch si Baran at mahigpit siyang hinawakan sa leeg. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Jinwoo. Sa kanyang isipan, napasabi siya na, "Ang mga matang yun, saan ko na nakita?" At biglang binitiwan ng Shadow Monarch si Baran. Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, "Ang hari ng mga demonyong si Baran. Bakit siya?" At sa isang iglap, ipinakita ang itsura ng Shadow Monarch. Si Jinwoo mismo ang naging Shadow Monarch. Ha? Bakit? Paano? Bakit hindi ko napansin hanggang ngayon? Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ipinakita ang dalawang tibok, isang puso ng tao at isang puso ng Shadow Monarch. Dahan-dahan siyang napalingon sa likuran niya at napasabi siya na naroon ang mga rulers. At kasabay nito, lumabas ang mensahe ng system. Natapos na ang pag-recall ng data at lumipat ang eksena pabalik sa loob ng dungeon. Nakaharap ang architect kay Cha Hae-en at nagsalita ito na, "Nakakatawa ka, talagang interesante. Huwag mong sirain ang plano ko." At agad namang gumamit si Cha Hae-en ng kanyang sword skill. Mabilis at eksakto ang bawat galaw. Ngunit ngumisi ang architect. Ganyan nga, ganong klaseng sword skill. At ano ngayon? Sumabay ito ng pag-atake sa banggaan ng kanilang mga galaw. Tinamaan si Cha Hae-en ng isang mabigat na atake. Nasugatan siya ng malubha. Ngunit nanatili pa rin siyang nakatayo. Tumawa ang architect. "Hanggang dyan na lang ba? Hindi kayo nakakatawa mga tao. Ang dungeon system, kayang hulaan at tumugon sa anumang kalalabasan. Ang mga pudpud ninyong sandata, walang epekto. Wala kayong magagawa laban sa mga estatwang ito." At sa sandaling iyon, umatake si Choi Jong-in. Tinamaan niya ang mukha ng architect ng isang malakas na spell. At sumigaw siya na, "Gumising ka, Song Jinwoo! Wala na tayong ibang paraan." At patuloy namang sumugod si Cha Hae-en papunta kay Jinwoo kahit halata na ang malubha niyang mga sugat. Ngunit biglang sumulpot ang higanting estatwa. Sinubukan siyang harangin. Mabilis naman siyang nakaiwas. At muling nagsalita ang architect. "Ha, subukan mo pa." Ngunit bigla itong napatigil. Napansin nito ang isang anino na nakakabit kay Cha Hae-en. Napasabi siya na, "Shadow,
Ayon sa mga patakaran ng silid na ito, hindi sila dapat makapasok. Pero sigurado akong may paraan. Nagtanim ang hari ng mga sundalo. Paano kayo nakarating dito? Ano ang relasyon ninyo kay Song Jinwoo? At sumagot si Cha Hae-en na, kaibigan, magkaibigan kami. Nandito ako para iligtas si Song Jinwoo. At sumagot ang architect na, ibig sabihin, hindi ito kagustuhan ng hari. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ngayong araw. Ngayong araw ang pagsilang ng isa sa pinakadakilang monarch sa buong mundo. Papayagan ko kayong masaksihan ang marangal na sandaling iyon. Pero tandaan ninyo, hindi lang kayo, lahat ng tao rito, mamamatay. At sa mismong sandaling iyon, may isang boses ang nagsabi ng, sino ang nagsabi niyan? Nagulat ang architect. Biglang isang napakalakas na suntok ang tumama sa kanya. Si Jinwoo muling nagbalik sa kanyang sarili. At ngayon mga Lods, magsisimula na ang katotohanan. Kung gusto ninyo ng mas mabilis na next episode, ipakita ninyo ang suporta. Mag-like at comment kayo sa bawat video natin. Abangan ang susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.